can the people endure? And you're asking them to endure 2 more years. Ano yung gagraduate si Marcos ganyan and get away with it? And may usapin niya na pagka sa zona niya, babanatan nila ng charter change. Constituent Assembly. So may timetable sila. No? May timetable sila na pagka ano, yung Senate makuha nila. Now, kung kunyaring bonus na lang ma-impeach ka, madam, kung hindi ka ma-impeach, thank you. Pero kunyari, ang ano nila is yung investigation. Ayaw nila maimbestigahan yung katotohanan, kaya patay dito yung mga Marines, yung mga sinasabi. Sinisiraan na nga sila eh. Tinitira na nga, hindi pa nga nakapagsalita, tinitira na. So, ang ano doon, pwede ba mag-take over na yung ano, yung deputy, yung co-pilot, no? Okay, yung co-captain, no? Kaso nagsalita eh. Sa 2028 pa. Sa 2028 pa. So, maramdaman nyo na muna kung gaano kawalang niya yung presidente. Correction ma'am, 4 na taon na. Ramdam namin talagang gago yan. 4 na taon na. Kaya nga galit na galit ng tao. Kaya nga nagrarally mga tao. Kaya napag-usapan nga namin ano, very, ano lang, a few minutes ago. Ang, para tayo naglalaro ng poker eh. Yung isa chess ang nilalaro. Ito namang isa, poker. May hawak ka ng 3 alas. Madam, may hawak ka ng 3 alas. May 3 alas ka na. Bagsak mo na, full house. Full house ka na. Eh, gusto mo pang magkwadro eh. Hintay mo pa dumating yung ika-4 na alas. Eh, delikado ka, baka mamaya biglang imbis na full house ka, magkaroon ng Royal Plus yung kabila. Mahirap na yan, Royal Plus. So, babanata mo ng kwadro. Hintay mo, baka hintay pa yung 2028, kwadro. Baka hindi mo makuha yung kwadro, madam. Hindi mo makuha. Okay na yung ano, okay na yung full house. Ibagsak mo na yung baraha. Nako, pwede tayong matalo nito. Maraming nawala ng gana, maraming ano. Kaya nga, ang advice sa SFGF, we will now be on the defensive. Defensive na tayo. Ayaw na natin maging offensive. Ayaw na. So, kung sino yung tumayo, doon tayo. Kung sino yung tumayo. Kasi yung tumayo, kailangan ng suporta natin. Ngayon, kailangan din natin yung suporta ng mga kababayan natin. So, kaya title natin, In Search of a Leader. Gaya na sabi ko, in a situation, any given situation when the organization or the people feel kado na tayo, a leader will arise. So, yun yung. Now, ang BP, ayaw niyang agawin yung pwesto ni BBM. Okay, right mo yun eh. Right mo yun. Hindi ka naman pwedeng perse ng mga tao. Basta I hope you will reconsider that maraming nahihirapan to sa rally. Malabo yung aking screen. Kaskusin ko Excuse. Maraming maraming mga kababayan nahirapan to sa rally. Nakabilad, mababasa, magugutom, gumagastos sa sariling pera. Hindi kagaya doon sa kabila, magpaparali sila, meron pang sweldo. 500, 1,000. Dito sa kabila, swerte mo pagka may allowance na nag-deposit, nagpadala yung mga OFW, parang tulong, para sa kain, ganun ba? Or merong isang negosyante na nagbigay ng pera. Hindi naman constant yon. Hindi kagaya nung kabila, paldo-paldo, mali-maleta ang pera nila. Taxpayers money. Dapat, DBM, pwede bang pairam din yan ng mali-maleta? Para doon sa mga rally ng taong bayan. Kaya, the golden rule. Sino may control ng gold? Rules, no? So, Marcos believes in that. Yun yung ano niya, they have the gold.
they will rule. So, sa logistical ano na lang, talo na ang opposition. Saka nakakita ng mga rally ng mga CPP, NP, NDF, ng Pinklawan, Dilawan. Lakas nila. Kompleto sila with the banners. Kompleto. Ang talang dito sa kabila, ang sinusot nila yung mga t-shirt nila, original sa mga grupo nila. Wala kang makita masyadong banner, may flag lang sila, etc. etc. Yung tubig nga, makita mo, kulang eh. Kulang. Syempre, mainit eh. Mainit yung singaw. Pala inom yung tao, ihinang tao. Tapos pagkain eh, ano ba naman yung ano, di ba may mga yung malilit na siopaw, gano'n. Yun na natikman ko nun eh. Tapos balot itlog, mga ganun ba. Bira nga yung sandwich eh. Ang marami tubig, no? Pero kulang yung tubig. So kanya-kanyang baon, kanya-kanyang gasto sa mga tao. Imagine ano, para lang sa mga future ng bansa natin itong mga tao, nakukuha mo magtiyaga ng gano'n, no? So, paano naman? So, Madam President, please reconsider, no? Sorry parang may mantika yung screen ko. While some people admire yung sinabi mo, wow! Wow! Genius! So, wow, saywar, mga ganun ba? Ako, let me be, brutally frank. I am not in favor do sa sinabi nyo. In fact, ako yung naiinis do sa sinabi nyo. No? Kasi, in the first place, Marcos is there. Ayoko nang mansisi eh. Binoto ko yan eh. Pero alam nyo ba talaga kaya I like the tandem. Marcos, Inday Sara. I like the tandem. Yung red and yung green. In fact, kung bumili pa kami ng sweatshirt ng red and green. Nandun yung Mario Joseph. Hinaway pa namin kung sino. Dahil sa gusto ng iba, si Domagoso. No? Saka si Lenny, no? Pero ang gusto ko noon, Marcos Duterte. Kasi continuity, no? Unity team. 4 na taon. Alam na. Hindi ako naniniwala talaga, hindi ako sang-ayon na maghintay pa ng 2 taon para maranasan. Alam na namin, gago yan eh. Yung ginawa sa iyo, sa tatay mo, sa iyo, sa bansa, ninakaw yung pera, binenta yung ginto, yung tinarantado, yung PCSO, yung PhilHealth, yung Mahardikapan, PDIC, putang ina, tarantado. The greatest theft in our entire history. Bentalo pa sila. Tapos saka nakakita presidente, dapat play safe siya. Ina-announce pa niya, kinakilala niya si Senate President pro tempore si Gatchalian. Unconstitutional yung ginawa nila. Saka nakakita presidente, mismo harap-harapa sasabihin niya. Kinakatigan niya yung violation ng Constitution. Kaya nga, alam na namin, inflation 7%, patay yung investments natin, stock market natin, lahat. Alam natin na question mark yung kinabukasan ng Pilipinas. Alam namin naka 7 trilyon siya. 7 trilyon sa 4 na taon. Ang Duterte, 6 na taon, 6 na trilyon. May COVID pa noon. Maraming build na pinapakita. Ngayon, may pinagmamalaking flood control, nasaan na? Ilang tao pa ang mamamatay? Ilang pera pa ang mananakaw? Kung hindi kayo tumayo. Ayaw ninyo na agawin yung pwesto, pero nagsasalita rin kayo na you are the constitutional successor. Pagtanggol nyo sana yung taong bayan. Sorry, pero ako lang naman yan eh. Kung gusto nyo, buntalin nyo ako, okay lang, sasanggain ko. Sasanggain ko. By reflex kasi, no?
Sangga-sangga. Ang gano'n, ano? Tapos nun, counter. Ang ano doon, sorry, hindi ako sang-ayon. You might have your own reason for saying that, pero simple lang naman sa akin eh. Nakikita naman natin pare-parehas yung rally, di ba? Nakita mo naman yung KOJC. Nakikilos sana kami noon, nung sa KOJ, dumating ka lang doon na nag-guess-guess ka doon eh. Kikilos sana kami doon. Papasok sana kami doon eh, yung mga tropa doon. 5,000 pulis. 100,000 yung pinapapasok ko doon eh. Pero natigil dahil nga nagsalita kayo. Yun yung unang-una namin na sana eh. FGF pa noon eh. So ngayon yung nakita niya naman yung kung paano na yung KOJC. Nakita niya naman kung paano yung mga leader kinasuhan eh. Ako yung unang-unang nakasuhan. Inciting to sedition, okay lang yun. Thank you sa mga nag-offer. Alam niyo naman, nag-offer ng tulong. Maraming salamat. Not guilt, dismiss yung kaso ko. Tapos sa sumunod na kinasuhan, sila ka Eric. Join the club, no? Tapos nun si Pokis, General Pokis, join the club. Ngayon, 5 kaso ni ka Eric. Tapos nun yung defensor, no? Pati asawa kinasuhan. And then si Chavit lately. Ngayon dahil sa walang gumagalaw sa mga kaso-kaso na yan, lumalakas yung loob ng administration. Makakalusot to. Isa-isa yan, kakasuhan. Ang on deck sa Senate, is si Marcoleta siguro. Yun ang sabi ng aming analyst, no? Marcoleta. Then si Joel. Kahuli na yan si Bongo kasi hindi naman alis yung ICC eh. Talagang isa-isa yan. Si Robin for aiding Bato. So, ano nang gagawin natin? Na supposed to be, may rally daw na June 12 hanggang bukas. Pero wala naman akong nababalitan. May nabalitaan ba kayo sa na Tokmed na may rally? Again, rally na naman. Ang comment ko tuloy kanina, ng toko naman yan. Kumukulo na yung sabaw. Kumukulo na yung sabaw. Pinatay pa yung apoy. Ano po siya, di ba? Kahit ilaw mo lang yung ayan na yung sabaw, mainit na yung bulalo. Mainit na. Papatayin yung kalan. Diyos ko, Mariosep naman. Tapos, isa-serve mo yung bulalo. Gusto nyo pang subuan kayo. Sorry. Sana naman kanya-kanya tayong kuha na lang na sabaw. Tapos nun, kanya-kanya wala na self-service na lang tayo. Ang kailangan lang naman ng tao ay yung tap in the back. Tap in the back, okay sa ulo. Oy, good boy. Ow! Good boy. Ow, 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 ow. Oh, good boy. Marami kasing nahirapan. Kaya lumalabas ang tao. Ang punot dulo nito, we are in search of a true leader. Yung punot dulo nito. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kayong mga Pilipino, 120 million o kaya 1,000 lang ang mag-iingay? Pero look, pupunta ba kayo sa kalsada if in the first place, Bongbong Marcos is a good leader? Pupunta ba kayo sa kalsada para magsisigaw doon, Marcos resign? If in truth and in fact, he is a good leader. He started off with bangagyan, sabi ni Duterte. He's a weak leader. Pero hindi kayo nakinig kay matandang Duterte, kay Tatay Digong. Kay Lolo Digong, hindi kayo nakinig. Binoto pa rin natin. Bakit? Unity team eh. Nandun si Inday eh. Si Idol nandun eh, no?
So, nagoyo tayong lahat, pati si Inday, nagoyo eh. Kaya nga humingi siya ng sorry, kaya dinidepensan ko, hindi dapat sisihin si Inday. Wala ka dapat ano yun. Kasi binoto ka ng tao eh, binoto ng tao. Pero para sabihin mo na, I take offense there. Sorry, I take offense. Sabihin mo na, gusto mo ang bawat Pilipino maranasan kung gaano ka walang yayang gago na yan. Puta, teka muna. Binoto namin yan dahil sa unity team eh. Tapos 4 na taon na. Wag naman ganon. Sorry ah. Galit ako eh. Sorry. Binoto namin yan. Pero wag naman sabihin na gusto mong maranasan ng bawat Pilipinong gaano ka walang yayang gago na yan. Alam namin walang yayan. Kaya nga gusto namin tanggalin, palitan yung gago na yan eh. Now you say na kailangan di kita inaaway, Madam President. Hindi kita inaaway. Sinasabi ko lang ngayon sa lobbying ko. Kasi iba hindi magsalita eh. Di ako na lang magsalita. Anyway, wala naman akong nahabol na posisyon. Hindi naman ako tatakbo na eleksyon eh. At least okay na ako. Magalit kayo sa akin. Okay lang magalit kayo sa akin. No one will dare na speak to you that way eh. So ako na lang. Hindi ako sangayon doon sa sinabi nyo. Because we are in search of a leader. In the first place, the people will not rally if the president is a good president. Nakita namin kung paano ka lapastanganin yung gago na yan. Nakita namin paano yung pamilya mo tinatarantado niya. Nakita namin si Tatay Digong binayolate yung sovereignty ng Pilipinas. Ginago yung sovereignty ng Pilipinas. Pinadala doon. Para lang eliminate, para to weaken you. And then pinuntirya ka. Binanatan ka na 125 million. Kung ano-ano, putang ina, nakakalalaki. Kasi tingin sa iyo, babae, hindi, kaya mo naman yan. You know, kaya mo i-depensahan yung sarili mo. Kaya nga lang, ang hindi ko hindi ko gusto, is yung, you will say na, gusto mong maranasan ng Pilipino, kung gaano ko walang yayan. I take offense there because, nararanasan na siya ng Pilipino ngayon, 4 na taon na. Ninakaw yung pera, delikado tayo maggera sa China, delikado, sinubo yung mga bases natin, meron pang binigay na lupa para sa tech companies, etc. 4,000 acres ba yun? Oh, walang renta. TY, binenta tayo, binaboy lang ng institusyon. Meron ka bang masabi institusyon na matino pa? Binaboy na tayo. Tapos 2 taon pa. Ang tawag ng tao ngayon na, kaya nga nagrarally ang tao, nagsasapalaran ng tao, kaya nilalabas yung sa loob nila, kasi palpak yung leader. Ang gusto namin, yung susunod na. Yung sinasabi mo, ikaw yung constitutional successor. Pero this is not about delicadeza and all that. Tapon mo sa toilet yun. Not about delicadeza. This is about survival of the Filipino people. Survival of our country, future generations. Yun yung usapin. Hindi na pwede dito yung nice guy, keme, ganon, decente, delikadesa. Yung mga kalaban nga, walang delikadesa, mga yan eh. Mga walang nga eh. Bendalo nga eh. And then you will try to be that decent. The call is to stand up and save the country. Save the people. Because the people feeling nila is they cannot last another day, another week, another month of this kind of government. And you are there. You're the constitutional successor. And if you hear from people around you, groups around you, you did well, madam, you did well. That's bullshit. Kulang kayo, i-assess niyo yung situation. You're waiting for 2028, mauubos lahat ng... tayo na. Mauubos lahat. How sure are you na makakatakbo ka sa 2028? How sure are you mananalo ka 2028? When people right now might perceive you also as a weak leader. Sorry, ako lang magsasalita para
Hindi masabi ng iba. Ako na lang, magalit kayo sa akin. Anyway, the problem here is survival of the country. So, ang punot dulo nito is that we have an incompetent leader. And the people are hoping that the incompetent leader will be replaced by a God-fearing, people-oriented, progress-oriented leader. Yun, ikaw yun. Madam President, ikaw yun. So, we do not want a reluctant leader yung alanganin. Ang gusto namin yung leader na sa isang bagsak pa lang, alam na niya yung tao nangangailangan ng tulong. Well, nasa inyo yun kung ayaw ninyo. Ang sa akin, nagagalit ako kasi you might be perceived as a weak leader or a reluctant leader or a leader who doesn't care about the people. So parang yung nakikita na you're with the people, pang ano lang siya, yung ganun ba, ano ba sasabihin yan, lintik na pang ano lang ba, for the show lang, optics lang. Kasi kung tanong nyo sa sarili nyo, ilang pang Pilipinong mamamatay dahil sa gewang-gewang pa yung inyong pananaw na nangyayari. Tumatayo yung taong bahay, tumatayo yung mga tao, Diyos ko. Tinatawag na nga langit tinatawag na lahat na santo na tumulong. Diyos ko, tulungan nyo kami. Tapos nun, sana na-appreciate nyo yung ano ng tao. Ngayon ngayon, delikadesa. To hell with delikadesa. Okay, so kung ayaw nyo, okay lang. Ayaw nyo, wag. Ganun lang. Hintayin nyo 2028, mga kababayan. Yun yung peg. Ayaw. Hintayin nyo 2028. So, doon lang kayo sa bahay ninyo, baka mamatay kayo pag lumabas kayo. Meron drug addict sa labas. O, yung mga anak nyo, ingatan nyo yung mga anak nyo, baka ma-rape No? Kasi, ingat kayo sa mga sa mga adik-adik. O, ingat kayo doon sa mga pagbili ng bigas, baka may styro. O, magtipid kayo dahil sa taas ang bilihin That's the point, Madam President. How long can the people endure? And you're asking them to endure 2 more years. Ano yung gagraduate si Marcos ganyan and get away with it? And may usapin niya na pagka sa SONA niya, babanatan nila ng charter change. Constituent Assembly. So may timetable sila. May timetable sila na pagka yung Senate makuha nila. Now, kung kunyaring bonus na lang ma-impeach ka, Madam, kung hindi ka ma-impeach, thank you. Pero kunyari, ang ano nila is yung investigation. Ayaw nila maimbestigahan yung katotohanan, kaya patay dito yung mga Marines, yung mga sinasabi. Sinisiraan na nga sila Tinitira na nga Hindi pa nga nakapagsalita, tinitira na. Titirahin dito si Marcoleta. Kasi siya yung masigasig sa Blue Ribbon Committee. Siya yung masigasig. Tanggalin mo sa Marcoleta sa equation o sino pa. Matatakot na. Ang pagkakamali niyan, pagka tinira si Marcoleta, yung sa kaso-kaso na yan, mga plunder na yan, para makulong, kalaban yung iglesia. Kung papalduhin ninyo yung iglesia, ewan ko sa inyo. Pero si Marcoleta, pwedeng tumayo. Kung di siya makatayo, si Alan Peter, tatayuan niya si Marcoleta. Think about it. Kung tumatayo si Speaker for the sake of the institution, God-fearing, andun yung mga requirement, pwedeng si Speaker, Senate President, SP, Senate President Cayetano, ang pwedeng maging leader ng crisis. Crisis natin yan. In any given situation,
if it is inevitable na talagang dapat may tatayo, lumilitaw yon tatayo. That's the theory. That is the doctrine. That is the concept. In any given situation, naambus ka, patay yung opisyal, narararatan kayo, lilitaw dyan yung isang leader. Not necessarily the sergeant. Makita mo yung sarento, patay na. Sergeant, anong gagawin natin? Ewan ko. ewan ko. Makita mo si Cabo o kaya si PFC. Rise up to the occasion. So may mga ganon eh. In any given organization, in any given situation, when the situation calls for it, a leader will emerge. So ngayon, given the situation ng Pilipinas, we're asking for Inday Sara to stand up for us. But she has categorically said na she's not after the presidency. If you're not after the presidency, why run 2028? Why say na you're ready to be president now? So, merong yun nga, kung hihimayin yun, pangit eh. Kasi lumalabas, play safe, pero ako yung constitutional successor. Parang ganun ang dating. Parang opportunista pa ang dating eh. Pangit eh. So kayo mga nag-iisip ng ganon, wag nyo nang isipin. She has a reason, there's wisdom in it, ganun lang, period. As far as I am concerned, give her the benefit of the doubt. She doesn't want to be the leader now. Kaya nasabi ko, in any given situation, when it calls for it, a leader will emerge. From all of you, Filipinos, a leader will emerge. Yung timing, yung bulong ng langit, yung situation, yung karakter ng tao, upbringing ng tao, biglang lilitaw yan, pak, ayan na. So, ang SFGF, basta may tumayo dyan, doon tayo. Suporta natin because kailangan talaga ng suporta. Kung sino man yan. Could be a senator. Pag tumayo si Marcoleta, suporta tayo. Pag tumayo si Senate President Cayetano, he's the number 3 guy now. Bongbong Marcos, Sara Duterte, Senate President. He's God-fearing. Okay lang. So far, nilalaban niya yung Senado, ibig sabihin, nilalaban niya yung interest ng Pilipinas. So okay lang. Pag tumayo si Senate President, suportahan natin. Kasi we are in search of a leader para matapos to. At kung sino man ang tatayo dyan, bukas, sa kinabukasan, o kung sa isa pang bukas, o kung kailan man, given the situation, when biglang yun ang binagsak ng langit, Filipino people, you rise up and support that leader. Because we will not have the chance to have another situation or another opportunity to have that leader. Ano papayag kayo? Kukulungin tao? Papayag kayo na patayin yung tao? Papayag kayo? Then iyak-iyak tayo later on. Sana. Sumuporta na. Hindi. Kasi pag may tumayo dyan, we support that leader. Now, sa usaping constitutional ek na yan, no? Well, I don't know what will happen. Depende kung ano. Anyway, sovereign will tayo eh. Doon na lang natin when we cross the bridge. Sovereign will. Pagka nag-declare ang taong bayan, then, yun ang masunod. So, kunyari tumayo si Marcoleta, tumayo o kaya tumayo si Senate President, o kaya tumayo bigla si Robin Padilla kasi inakasahan siya na tinulungan si Bato, kakasuhan siya, etc. At naisipan ni Robin Hood tumayo, yun na yun, siya na yun. Kita nyo? In any given situation, pagka meron dyan na puwersa,
at dating yung karakter niya, dating nung analysis niya sa situation, etc., tatayo yan. No? Hintayin na lang natin sino yung tatayo. Kesa yung, Madam President, tumayo ka na. Tapos sasabihin, paano kung di lumabas ang tao? Ay, Diyos ko, parang oportunista yon ang dating. You trust the people. That the people will be there. You do not argue na kung paano hindi lumabas yung tao. Delikado si Inday. Lahat tayo delikado. Lahat tayo. Ano pagkakaiba ng buhay ko, buhay mo, buhay niya, buhay natin, sa buhay ng bise? Lahat tayo delikado buhay. You do not value your life na mas mahalaga kesa sa buhay ng iba. Kaya nga ginagawa to para matapos tong gagong sitwasyon na to, may mamamatay pa sa bahay. The sooner that we finish this, the better it is for us para ma-preemptive action ang magawa natin bago dumating yung talagang actual na baha. Wala yung flood control Peke, ghost project. So ano pwede natin gawin? Pagka umikot na yung gulong, right away review kung nasaan yung mga delikadong lugar. Therefore, effect mo kagad, meron ka ng protocols para ma-evacuate yan. Lalo na kung yung Pag-asa nag-warning na meron ganong kalakas sa bagyo at babado sa lugar na yun. So, kinakailangan, ready yung ano mo. Yung mga preemptive evacuation plan, mga ganon, kung saan yung relief operation, etc., dami. For now, habang makakakuha ka ng budget para isa-isa mo yung mga lintik na flood control na yan. Or, you think of another out-of-the-box solution, imbis na kontrolin mo yung flood, ipunin natin sa isang lugar, itapon natin sa isang imbakan, ibato natin sa abroad, yung tubig lahat, i-process natin, ibato natin doon. So, lahat ng kanal natin na yung flood drainage, ayusin natin para lahat ng tapo ng tubig doon, tapos nung diretso doon sa facility, diretso siya sa kung ilang point na stage ng filtration process, and then diretso na sa pipeline, kung saan natin padadala, China, Australia, Middle East, US, ilalabas natin yung tubig na. Sa dami ng tubig ulan. Sila may langis, tayo may tubig. 1:1. Isang barilis ng langis, isang barilis ng tubig. Gusto nyo, 5 pa Basta kunin nyo. Ang dami namin tubig baha. Lahat naman ng bundok na yan, tatanggap lahat ng tubig yan. Lahat yan, bababa sa ibaba Dekolektahin namin lahat mula sa itaas hanggang sa ilalim. And then, i-connect natin lahat ng mga imbakan ng tubig na yan para pwede nating ipump pataas mula doon sa pinakamababa para malagyan yung mga dam na bumababa pagka summer. Ewan ko, flood control, i-control mo yung flood, saan pupunta? Flood collection. Maganda. Anyway, the sooner we do this, the sooner that correct natin tong sitwasyon natin, the better it is for the country to move forward. Walang mamatay. Maiwasan natin may mamatay. Ngayon lang sa rally may mamamatay. Kaya nga, nakakainit ng ulo. So, kung ayaw ni Madam President, the offer is still there. Ngayon, kung ayaw po ninyo, okay lang, sino ba kami? Kami lang may mga tao-tao lang naman kami. So, ang inaasahan namin sana, kayo yung mag-champion ng tao, pero kung wag na kayo magsalita ng you are the constitutional successor kung ayaw rin nyo naman na agawin yung
ano ni Marcos, gago yung tao eh. Unit team nga kayo, unit team, kita namin unit team. O ngayon, sana, kung kami ayaw na namin do sa tao, huwag mo nang protektahan yun, huwag mo nang ano yun, palitan na talaga yan, gago na yan. Raulo. Because kami, inahanap namin leader. We're in search of a leader. And it's an honor that we want you to lead us because ikaw yung nakikita namin na capable. But you do not have the monopoly. Sorry, madam. You do not have the monopoly of being the only leader. Sabi ko, in any given situation, sa armed forces man, sa corporate man, sa corporate o sa ano man, sa government, given a situation na delikado, kinakailangan ng aksyon, matulid na desisyon, aksyon. Kung yung naatasan, kunyari, Secretary Pan Agency, tagirgir, tameme, ganun lang. Okay, Presidente ng Pilipinas, anong gagawin natin? Huwag mong gagayahin yun. Huwag mong gagayahin. Anong gagawin natin? Ba't tayo mabot sa ganito? Putang ina. In any given situation, lilitaw yan. Kaya pagka na-ambush, unang putok, tumbay yung tiniente, tumbay opisyal. Iisipin ng tao, mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Kung yung susunod na next in line, palpak yung presidente mo. And then yung next in line, lead us. Anong gagawin natin? Hintay tayo 2028. Putang ina. Putya. Hintay tayo 2028. Siyempre, yung may lalabas dyan. Dahil ganito lang. Ganon. Sasabihin, sisigaw yung sarhento. O kaya yung corporal. Mamamatay tayo dito sa lugar na to. Alis tayo dito. Rush up! Putya. Mabubuhay yung mga kasama. Kasi alanganin ka eh. Patay ka na rin lang doon, might as well rush up ka sa posisyon ng kalaban. Nakapwesto yung kalaban, mataas. Ikaw nandito kasi baba, inambus ka eh. Ang pinakasolusyon talaga doon, either you get out of the killing zone, kaso may blocking force. Hindi ka maano nun. Pinipick up ka pa ng sniper. Or, as a unit, you rush up the position, doon magkakatalo. Patapangan yan. Kami magkukumand. Kaya nga, in a situation now natin, the potential na mga leader na pwedeng tumayo, na national ang dating national in scope, are the senators, no? So, pwedeng si Marcoleta. Pwedeng si Senate President Cayetano. Nakita nyo naman siya, God-fearing. Marcoleta, also is Iglesia, ganun. Pero yung dalawa, pwede. Tapang parehas. Pwede si Robin Padilla. May clout eh. Muslim Brothers. And then yung pagka-brusko, yung pagka-matapang ng tao, and may sense siya. So meron ka nakikitang tatlo. Maganda nga silang lahat eh. Yung sa 13. Yun yung ano. Ngayon, kung gusto nyo may tatayo dyan ng mga mas mababa yung level, pwedeng kung sinong leader dyan na dun sa mga grupo na nagrarally. Pero iba yung may mass base eh. Inday Sara kasi binoto ng 32 million. Itong mga senator, binoto yan ng mga ng 20 plus million. So may clout. Kilala. Yung iba dyan ng mga nag-iingay, yung iba upcoming pa lang, yung iba may following na pero kulang to trigger national support. So, sa atin SFGF, ang ano na lang natin,
Standby ka lang kayo, panoorin nyo na yung nangyayari. And then kung meron tumayo dyan, na kailangan ng suporta, suportahan natin. Kasi sa naghintay tayo ng wala, naghintay tayo 2028. Mauubos lahat tayo, mauubos tayo. So we protect each other, we help each other, we continue to understand what is the problem. The problem is, isa sa, kaya nagraraling tao, palpak yung leader. So yung leader ang problema. Only to find out na meron kang leader na gusto na ayaw naman tumayo. Sabi, mawawalop tayo. That's why, may lilitaw at lilitaw dyan. Given the situation. And mind you, baka mamaya yung sinasabi ng isa, si BP, biglang tumayo yan. No, hindi natin alam kung ano yung niisip ng tao. Sabi ng iba, saywar yan. Pero sa ganitong panon, hindi mo na kailangan ganun saywar. Ang kinakailangan mo ngayon is inspiration. A leader has to inspire the people to fight back. That is the leader. Right now, yung mga sarhento mo lumalaban just to keep alive. To keep alive. Matter of survival. Kinakailangan, kung lahat tayo magkakasundo towards one objective, one goal, one outcome, which is a better country, we better do something. The leader should do something. Unite the people. Kung hindi kayo lalabas, Madam BP, to unite the people or inspire the people man lang, and not talk about 2028, na kailangan maranasan ninyo yung gaano kagago yung presidente. Alam na namin yun. Alam na, 4 na taon tayo. Alam na namin magdanakaw yan. How much long do we have to endure? How much more does the economy have to suffer? Every Filipino. Peso dollar natin, magkano na? 61.50, ganon. 61.40, ganon. Basta doon nag-hover, no? Nasa middle, 61 point something. Ang pinakamataas niyang inabot, mababa pala na inabot is 61.726 yata. 61.726. Hindi malayo yan, umabot tayo 62. Mag-Guzman tayo talagang pabagsak doon. Walang masyado sa Guzman. Tagulan na. So, yun yung ano ko. Kaya nga, I expect, kung walang ganon, probably we will find inspiration. We will draw strength from our senators. Pwedeng Marcoleta, pwedeng Cayetano, pwedeng si Robin. Kasi kakasuhan niya si Robin dahil sa tinulungan daw na nilabas si Bato So, yun yung ano ko. Pwede si Joel Villanueva o pwedeng lahat sila as a group, as an institution, tumayo sila. Half an institution. Maganda yun, buo sila. Pagka yun na nangyari, pwedeng mag-anin tao, tumapang, lakas ng loob. At the same time, legal lahat. Remember, Cayetano is number 3. Number 3. Right now, kung di pa siya palitan, number 3 siya. Ngayon, kung kunyaring pinalitan siya ni Gatchalian, number 3 si Gatchalian. So, baka yung upheaval, doon mangyari sa Senate. Ang pangit kasi, may mga comment ako na natanggap, Madam President, sasabihin ko na rin, may mga comment na sinasabi, ang hirap naman anong gusto nyo, isubo pa. Bibigay na nga sa'yo, gusto mo pa, subuan ka pa. Pangit, di ba?
ano mangyari sa atin kung ganyan lang, natatakot. Oh. Yun yung mga comment. Ilang taong pang mamamatay, tapos nun, bakit tayo magrarally? Kung yung gusto natin yun po, walang paki eh. Masakit yung mga salita, di ba? Masakit eh. Sinasabi ko lang para baka hindi umaabot sa inyo eh. At yung kwento sa inyo, madam, ang galing, ang galing. Yeah, bravo! Bravo! Ang administration, tuwan-tuwa. You know why? Pinalakas niyo yung loob ng administration. You know why? Kasi hindi lalaban si Inday. Kasi hindi tatayo si Inday. Therefore, kaya natin pitikin isa-isa yung opposition. So, yan yun. Hintayin natin kung saan ito aabot. Ang tingin ko pa rin aabot sa revolusyon to. Huwag kayong mag-iisip na, siya nga pala, no? May mga usap-usapan din ako natinig na kung ayaw ni Inday, maganyan ha, hindi ako. Ni-share ko lang sa inyo kasi yun yung on the ground mga usapan. Kung ayaw ni Inday, tayo na lang. May ganon ha. Tayo na lang. Maghunta na lang tayo. Civil military junta. May ganon salita. So, constitutional successor. Ayaw eh. yun yung kwento. Nung pa nga yun na yung may mga nagsasalita ng ganon. Sinasabi ko, constitutional succession lang tayo. Kung hindi, mag-away-away tayo. And dapat hindi na ako magsalita nun eh. Dapat ang nagsasalita niyan, yung mismong pinuno. Para lahat tayo, isa lang ang tugtog, isa lang ang kumpas. May leader. Mahirap maging leader na yung leader mo talaga, parang walang ano sa'yo. Wala man lang pahalo-halo. Wala man lang yung appreciation. Is that the word? Appreciation na you're trying to inspire people into believing that that person tatayo ka in harm's way, spending your own money or whatever. Just that we have only one thinking. Doon tayo sa konstitusyon. So may mga usapan na kung ayaw ng ilang ganyan, ayaw nila ng ganyan. This is, kung hindi yung mga senators tatayo, no? Military na lang tatayo. Yun na sa gitna tatayo. Duterte faction, Marcos faction, center faction. Pagka silang tumayo, wala nang munang ganyan. Tapos nun, linisin na lang muna. Mag-revolutionary government. May ganyang usapan. Mag-revolutionary government, tapos nun, reboot natin lahat. And then, 2028, after 2 years, mag-call na tayo election. Malinis na lahat yan. Sounds inviting, di ba? Kasi alam na natin ngayon na reluctant yung leader natin. So, yung iba ngayon, kino-contemplate na bakit hindi na lang mag-civil military junta. In fact, wala pa yung statement ni Madam President, ni Inday Sara, meron ng ganyang isip, may ganyan na. Binabara lang namin. Kuha nyo, binabara lang namin. Nilalapitan kami kasi kami yung grupo na may beng-beng. Ha? Yun yung pariwala nila, may mga beng-beng kami. Kaya namin tumayo at yung gano'n. Yung ibang grupo dyan sinabi, gusto lang namin pakilala ha. Nandiyan kami. So, suporta namin kayo. Pero kami, kaya namin gumawa ng cabinet, shadow cabinet. Kaya namin na ng framework ng government. Huwag ka mag-alala, hindi ko sabihin pangalan nyo. Tapos nun, bakit nyo gustong kausapin? Matapang ka, Kap eh. All right, sir, sabi.
Matapang ka, Kap. Kitang-kita eh. O yung pananalita mo, yung kilos mo, tsaka hindi ka basta-basta eh, nasisino-sinuin. Nakakatakot ka maging kaaway eh. Thank you, no, sabi ko. Tapos, bakit nyo akong gustong kausapin? Gusto lang namin pahiwatig na kung meron man kayong gagawin, kung tatayo kayo, nandito kami para suportahan kayo. Sabi ko, sinong iupo? Hindi naman pwedeng isang tao lang ang umupo eh. Sabi niya. So, grupo ng tao. Parang hunta ang dating, ano? Hunta. Sabi ko, okay yung hunta eh. Kung ang clamor eh, kung walang walang leader eh. Pero meron eh, may constitutional successor eh. So, doon tayo sa constitution tayo. Pucha, doon tayo sa konstitusyon. Ngayon kung hindi sa konstitusyon, magkaaway-away tayo. Pero well taken yung sinasabi nyo na pwedeng na merong pwedeng tumulong. Because panay mga academy, mga ganun ba, mga dating government officials, etc. They know the ground. Sabi ko, basta constitutional succession tayo, walang away. Ngayon, pagka nadinig mo yung ganyan statement, parang nakakaano naman. So, may mga ganyang usapan noon pa. So, ngayon, nabuhay. Yung mga statement, dahil sa statement na Kasi, nandun tayo sa kailangan na merong tumayo. Kailangan na meron tatayo. Yung mga nagsasabi, nagpo-push na tumayo kami, SFGF, okay sana, kaya nga lang, ang doon kami kay Inday doon kami sa constitutional succession. Now it changes because of that statement. Hintayin mo 2 taon, mga ganun ba, 2028 pa. It doesn't answer the question. Kailangan pa bang may Pilipinong mamatay? Kailangan pa ba mag-endure ang Pilipino ng 2 taon? Alam naman natin yung problema. Nararamdaman natin yung problema. Putang ina, bakit 2 taon pa? Pati ngayon na. Alam natin ginagago tayo ng mga bendalo ng tarantadong yan. Alam natin na tayo sovereign Filipino people. Alam natin na sa ating galing lahat ng kapangyarihan. What is stopping us? A leader. The vacuum. That's why, okay, sige, let's search a leader. Let's wait for a leader na will emerge, will rise up. Ang sa akin, ang pinaka-guideline na lang, SFGF, pag kami tumayo, yun na. Siyempre, titignan natin. Pag kami tumayo, matapang eh. And with God's grace, let's pull together and then unite. Otherwise, we're in deep shit. Do you want to allow na merong nanakawin pa sila ng mga putang inang yan? May nanakawin pa. 26, 27, and part of 28. Half of 28, nanakawin pa. Babaon pa tayo sa utang. Abutin pa tayong 22 trillion lahat-lahat. Wala nang ma-explain to sa Magbebenta pa ng ginto mo yung mga putang ng mga yan. Kasi convert nila yung pera nila naninakaw, gagawin ginto. Pero, dodoktorin yung benta na napakamura. Hindi doon sa prevailing prices. Mga walang Tapos kakasuhan lahat ng kakasuhan. Tatakutin kayo. Mga putang na yan. And hindi pwede dito yung pakeme-keme na leader. Hindi pwede dito, kinakailan dito, yung buwan loob. Pagka ganyan ang kayo, walang mangyari talaga sa atin. Hintayin na lang natin, 2028. Tignan ninyo kung mga eleksyon ninyo, hindi kayo madodoktor. Tignan ninyo kung mananalo yung mga manok ninyo. O yung manok nila mananalo. Okay, yung gusto ko sabihin.
So yung usapan, baka makalimutan ko yung usapan military, civil military junta. Mabango yan doon sa iba. Mga na-active na. Kasi hindi nila alam kung dito sila o dito sila eh. So dito ka sa gitna. Mabango yan sa ibang MUP. Mabango yan doon sa ibang mga sibilyan na ayaw sa politika. Biglang may mag-ano dyan. The danger there is pagkakamas-kamas din kung gago rin. No? That's the danger lang. Pero pagka civil military junta at they get their acts together and then they move forward, first 100 days, first 6 months, first 1 year, and they deliver, okay na. Better than what we have now. Because it's going to be just a choice. The people who are powerless, who wants change, and then hindi mo matakbuhan yung presidente, palpak. Yung institutions, baboy na eh. Hindi mo ano naman tong kabila, opposition. Kasi ayaw naman gumalaw. So dito ngayon pupunta sa civil military junta. Yun ang ano doon. Yun ang result niyan, yung statement na yan. Sino ngayon yung lalagay doon? Question mark. Sino yung lalagay doon? And then, pwede silang magtawag ng ano. Pwede yung mga senators yun nandoon and then some military. Na? Lilinisin, pwede mag-revgov and then pwedeng linisin 2 years. Or, within a span of time, mag-call ng snap election. Pero bakit mag-call ng snap election? 2028 nga eh. Hintay na lang eh. Yun nga sabi ng iba eh. Hintay na lang natin 2028. O sige, may 2 taon. Linisin. Lahat. Sabi, constitutional tayo. Ito, extra-constitutional. Ang bagsak. So, paano? Well, malaman natin kung anong gusto ng taong bayan. The thing is, ang danger dyan, para kay Madam President, kay Inday Sara, natatakbo ko niya sa 2028, let's say, nag-reboot, nagkaroon ng RevGov, takbo siya sa 2028. The junta, this group of people, might field their own candidate sa 2028 that will rival Inday Sara. And if they are able to deliver from now to 2028, yung hinahanap ng tao, nag-deliver sila. Uunahan nila yung good governance na in-expect ninyo kay Inday Sara sa 2028. Gawin na nila ngayon. Kasi consortium to eh. Civil, military, junta, AFP back, PNP back. Ewan ko, kung saan pupunta AFP and PNP. Walang nakakalam. Pero, kung gano'n yung magpo-form because of this statement, hindi natin alam. Mali yung statement eh, sa totoo lang. Sorry madam, mali yung statement. It would have been better if the statement was, mga kababayan, alam natin yung mga nangyayari, nasa normal na sitwasyon tayo, ninakawan na ang kaba ng bayan, etc. etc. Tapos noon, ilang pa ang Pilipinong mamamatay kung hindi natin aayusin tong problema natin. Ganun lang sana eh. Parang sadista yung dating ng statement kasi na kinakailangan, gusto ninyo na bawat Pilipino maranasan kung gaano kawalang niya yung presidente na yun. Why? Do we deserve that? We want to correct it eh. Why risk? Why risk yung may mamatay pa eh? Why risk na bumagsak ang economy natin? Why risk na malagay tayo sa isang sitwasyon, civil war, Diyos ko, secession. Baka umabot tayo sa extreme eh. That's why we have to contain it. Madam President, we have to contain it. And by
by leading the people, by inspiring the people, you will have your opportunity, your share in this big equation, 120 million variables, you have your own share. Isa ka, may share ka pero mabigat yung share mo because you are in that leadership capacity to contain all this para matigil. Bendalo, nakaw, tsaka na budol, droga. We have to contain it because if we don't contain it, patay tayo. Di ba piloto mo, bangag yung piloto, co-pilot, take over. Pero kung you're so decent about it because hindi ka pa rated, wala ka pa lisensya, yung piloto mo, bangag, bagsak, walang pake, bumagsak aeroplano eh. Corrupted na lahat na agencies. Tapos, maghanap ka pa lisensya. You're going to be decent, maghanap ka na appointment. Hintay mo pa yung lahat ng tao sasabihin, ikaw na yung presidente. Gusto mo yung tao magkatik ng controls? You have to decide. Be the leader. When David was anointed, tinanggihan ba niya? Hindi. Tinanggap niya. When the Israelites were looking for that person na lalabang kay Goliath, walang tumatayo. Yun, nandun tayo ngayon, walang tumatayo. Hinahamon tayo ng administration. Sino ang champion ninyo? Sino itatayo ninyo dyan? Sino kasi pagka yun na lang ang labanan namin. Ubusan tayo. Yun na lang. Shh! Mami. Maingay yung aso. Gusto yata lumabas. Gusto lumabas. Tapos baka tumumba kayo yung that's why yun yung yun yung problema matumba kayo. Gusto lumabas ni mami, excuse me, gusto lumabas yata ni pangalan yan, Jaika. O alalay, baka matumba kayo. Upo muna kayo, ako kinakabahan sa inyo Shh, nagbablog pa ako. So yan, na-distract na ako doon you have to stand up, rise up to the occasion. Kung hindi, somebody else will. That's the problem, no? Hanggat mare, ayaw namin na pero David didn't say na 12 anyos lang ako. David did not say that. Hindi ako sundalo. Taga-pastor lang ako ng mga tupa. No. David rose to the occasion when no one else wanted to face Goliath. And he only believed in God. That God will be there to help him because he was defending his God. Madam President, kaya ako na iinis because I thought all the while in this past 4 years, we understand yung mga nangyayari. People are there sacrificing sa mga rally. Ang hinahanap lang nila is yung somebody will rise up for them. Defend Israel, defend the Philippines, defend the people. Otherwise, walang gustong lumaban kay Goliath. Meron sana pero hindi sila yung anointed. Diba?
Hindi sila yung constitutional successor. So, okay, kung ayaw, okay lang. Ang ano diyan ngayon, yung kusino. So, baka yung senators, hintayin na lang namin. Hintayin natin. Senators. So, panglastro naman tayo, SFJ. Panglastro. Kung talagang wala na talaga, at then doon tayo. So ngayon, nandiyan pa yung binibigay natin lahat ng opportunity natin sa mga gusto sumikat eh. Madam President, hindi kaya mga senators. And then yung ibang grupo. Ang suggestion ko sa mga grupo, mag-usap-usap. Come out with one solid plan. Malinaw ano yung gusto nyong outcome, malinaw yung anong gusto nyong action, yung kilos ninyo. And may result kayo na in-expect. Hindi yung ganito. Madedepol tayo sa ganito. 2 taon pa. Kita nyo kung gano'n lumakas yung 4 na taon sila. 4 na taon. Wala naman yung power nung 2022 eh. Binigay natin yung power sa gago na yan eh. Binigay natin yung power. Kita mo, nag-aasta sila. Kaya ngayon, putang, kita nyo yung mga tao niya. Ha? Yayabang, di ba? Putangin ng mga yan. Who gave them that power, that authority na magganyan sila? Pinahiram lang natin sa kanila eh. Tapos tayo matatakot sa mga tukmoy na yan? Hindi. Hindi dapat tayo matakot. Sila dapat matakot sa atin. Huwag niyong gagamitin pa yung AFP at PNP sa amin. Tarantado kayo, matakot kayo sa amin. Tanginan nyo. Kaya kayong makakamali, administration. Kaya nagkakamali. Alam namin yung how it's done. Alam namin yung rules of the game. Alam namin. Kaya ang problema ng chess game kayo, itong kabila pusoy, poker. Full house na 3 na yung alas Ano naman to ko? Ayaw pa ibagsak yung barahe Gusto pa kung humirit ng kwadro Anak naman Well, anyway, pagalingan maraming magagaling na analyst sige. Kayo na lang ang Kaya kami hintay na lang namin kung anong mangyayari dito. Basta SFGF, ready kayo. Magpalakas kayo. Kung tingin nyo marami kayong bala, damihan nyo pa yung bala ninyo. Lahat ng kutsilyo nyo, hasain ninyo. Huling laban to para sa iba. Basta make sure na you're ready. We're there to, instead of protecting other people, we first protect our members, SFGF. And I said I will come out with a list ng mga commander at saka ng mga cellphone para those who want to be part of SFGF na sa pwede kong well, I'll try to secure that list over the weekend or by next week. Binabalidate kasi yung iba. Ang dyan pwede naman tayo magkaroon ng isang meet-up para face-to-face, ma-vet kayo, ganun. Member na kayo. Pwedeng ganun. KKB lang tayo. Wala tayong pakialam sa iba. Kung ganyan ang dating, wala tayong pakialam sa iba. At least we can protect ourselves. Yung malaga. Hindi malinaw yung sinasabi na yung commander's intent, hindi malinaw. Meron naman magpakamatay ka ng for what? Kasi, okay. Sensya na kayo sa akin. My love, are you kidding me, sir? That's just the president going to Japan. The OFW thieves yelled at him. Okay. Salamat sa nanonood. Maraming salamat. Sa 600,
na nanonood. Thank you. At maraming salamat sa mga nagpakulay, ha. Dami naman yan. Ay, nako. Nakakawalang gana. May panghalo-halo ko para lang may kaulo ko. Kainis. Okay lang kayo? Ha? Okay lang kayo? Kala ko nahilo kayo eh. Ganamo. Truly, I am frustrated of her statement. The pain is pain. Many Filipinos are hurting. Filipinos are suffering. It really hurts. Kaya nga, ang isang comment pa nga, self-serving eh. Imagine, sakit nun ha. The statement is self-serving. Self-serving. Opportunistic. Kumbaga sa ano, hindi ako interesadong kunin yung pwesto ni BBM. Pero ako yung constitutional successor. Kasi gusto mong presidente pero ayaw tumayo and then lead the people. Kasi nga, in the name of decency o delikadesa o whatever, parang basta ang punto, play safe. Play safe. Yun yung kwento sa akin ng ibang mga nakausap ko. All day. Play safe. Tapos opportunistic ang dating. Tapos parang self-serving. Yun yung mga nadinig ko. Tapos nun, parang bugaw ba? Hinarangan mo o wala na ibang tatayo. Ako lang pwedeng tumayo. Ayokong tumayo. Pero ako lang ang tatayo, ha? Ayokong tumayo. Huwag kayong tatayo kasi ako yung constitutional successor. Parang ganun yung dating. Ganyan yung mga sinasabi sa akin. Kaya nakakainit na ulo eh. Maghapon mainit ang ulo ko na ganyan eh. Kaya nga ang pinakaano na lang dyan, tama yung sinasabi ko kagabi eh. In any given organization, be it in the military, government, or private sector, in any given situation, be it a small unit or a conglomerate, a big organization, the situation will always bring out a leader. Masakay ka sa aeroplano, bumagsak aeroplano, you find yourself nasa desyerto, a leader will rise. Meron dyan magpipresenta. Ako, galito, ganyan ako, magaling ako, ganyan. Hanggang sa eventually, the true leader emerges. Naka-train kayo, na salantayin train, na banggayin train, o whatever, sa bus ka, na hulog sa bangin, buhay pa kayo. A leader emerges. Nandun kayo sa barangay, binaha, na tsunami o kaya na lindol. A leader emerges. Nandito tayo ngayon, Pilipinas. A leader will have to rise up. A leader will emerge. Yung tinatawag si Madam Vice President, lead us. And then she came out with a statement frustrating some. Not all, some. Okay lang yun. It's your right, it's your wisdom, it's your whatever. The thing is, yung tao cannot help it but, cannot help it but say na, okay, we're still in search of a leader. We're in search of a leader. And in any given situation, the right leader will emerge. So, kung hindi si Madam President, yun ang given ngayon eh. I don't care. Kung saywar nga, kung sinasabing saywar, I don't see the wisdom in that eh. Ang ano dyan eh, ngayon, kinakailangan ng tao ng inspiration. So, kung walang mag-inspire, somebody might inspire. Nandyan lumalabas si Senate President, nandyan si Marcoleta, nandyan si Robin, na tumulong kay Bato. At pagka dumating yung situation, isa or lahat sila, pati yung buong Senado, tatayo. Yun na yun. Kaya mga kababayan, nandun pa rin tayo sa peg na ayusin natin yung problema na ito. The Senate
or members of the Senate ang pwede. No? So, tingnan natin how this will develop. Magkakamali administration. Pagka inisisa nilang arestuin yan o kaya pagka may puputok dyan. Ngayon, paano kunyaring walang tumayo dyan sa Senado? Paano kung walang tumayo? Meron bang tatayo among us, among the people? Meron. Meron. Meron din. Sabi sa inyo, in any given situation, kung kinakailangan, a leader will emerge. Okay. Abundio, Briones. Who is the Loma commented Bangag also be poor? Ano ito? Hilo ko sa sinabi mo. Who is this Lorna? Commented Bangag also be Bapur. Ito. Ano ako, hindi ko maintindihan. Maris and Gregory. Tama ka. Thank you. Moon River. The BP certainly doesn't want to lead people power because it might ruin many people and it might ruin him even more. Again, so ano yung talagang inisip? People want to go out to the streets. Why? Because there's a problem sa leadership ng bansa. Why? Because may nagnanakaw, merong bangag, merong nagbebendalo. Ginagamit yung konstitusyon para suppress yung freedom of expression ng taong bayan and all that, no? Basta very glaring, ninanakawan tayo. So, tama lang ba yung lumalabas sa kalsada? Tama lang yun. It's a right na magalit tayo. Ngayon, ang problema, kung yung gusto mong ipapalit sa kanya, ayaw. Ngayon, kung kunya nang sinasabi is para hindi masaktan yung tao, then why are we rallying? Ba't tayo nagrarally? Tanggapin na lang natin yan. Na malangang magnanakaw talaga yung mga yan. Tanggapin na natin yan. Dynasty ng Marcos. Tanggapin na natin lahat yan. Lahat sila. Bakit pa? What's the point? Na gagalit tayo, yung pala okay lang pala yung Diba? Nako. Hindi natin alam kung ano gusto natin. Eduardo Sotaron. Thank you. Joyce Serna. 2028 is hopeless. Florentino J. Javier. You're right. What happens if a dead horse is purely grass? And the leader must be divisive and ready to take life. Nawawala, no? Marcos no longer has constitutions. Can si Senator Cayetano must be third in rank siya. Amelita Calonso. Hindi na natin alam kung anong mangyari. We want to be constitutional, pero pagka dumating yan sa, umabot yan sa revolution na Russian style, Bolshevik style, simultaneously, dami nag-rise up, iba-ibang leader, iba-ibang probensya. Yun ang dangerous nga. Kaya nga sinasabi ko, there should be a central figure, central leader. Kasi kung hindi, kanya-kanya yan Delikado. At delikado yung secession. Mag-iwahiwalay. There's got to be a unifying leader. Now, kung ayaw ni Madam President na maging unifying leader, hindi niya nakikita yung wisdom and all that, walang pilitan. Ganun talaga. So, ang made-default siya ng iba. May tatayo dyan Hindi nyo mapipigil yan pagka may Sinabi ko na nga sa inyo pagka kunyari, nasa sakuna ka, o kaya nasa enkwentro ka, meron tatayo talaga. May tatayo dyan. Kung kunyari yung designated na leader ayaw tumayo, hindi, magkakaroon dyan ng ibang leader.
A leader will always emerge given any situation. Ang hirap dyan, ikaw yung leader, tapos nun ayaw mo, and then biglang may tumayo, tapos magalit ka dito sa tatayo. Nakita niya, ayaw ka tumayo eh. Ang nakakatakot pa dyan, kunyari, in our situation, magkaroon ng mapush yung civil-military junta. Pagka nagkatotoo yun, mag-fill sila ng candidate nila for 2028. Maglalaban-laban kayo ngayon. And pagka maganda yung showing ng 2 taon, baka manalo pa yung kandidato nila. No? Ayan na, maghalo-halo yan eh. Ay nako, ewan ko ba. Hindi ko problema yan. Problema ng Pilipinas. Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano. Agnes Bombita, yes, pwede yung dalawa magtayuan sila. Maria Luz Banyes. Cayetano's statement is long but the summary is strike while the iron is hot. Ito nga, nangyari doon sa statement ni Madam President, ni Madam Inday, mainit na nga yung mainit na yung kawali, mainit na yung sabaw ng bulalo. Pinatay yung kalan eh. 2028 pa eh. Now na nga eh. Now. Patayin mo yung kalad. 2028 na lang tayo maghintay. O di, halu-haluin mo lang muna. Oh, Diyos ko. Sorry talaga. Kung napapanood mo ako, Madam President, sorry. Pero hindi ako kumpati doon sa sinabi mo. Sorry. Ay, nako. Somebody has to say it eh. Hindi ako. Kainis eh. Kainis eh. Maraming nahirapan to sa rally eh. Meron nga dyan matatanda na nga eh. Merong 80 anyos, Diyos ko. Merong 70. May mga rayuma. Isa kong tao nga eh. Si Colonel si Colonel Bal eh. Ano ba yung call sign niya? Nagpa-opera ngayon yata today kahapon. Tinanggal na yung mga dito, no? Yung mga gout ba? Masakit eh. Ipay mo bata na rally. Itilitis yung hirap eh. Only to find out na wala ayaw. Kakainit ang ulo eh. Meron pa kami mga speech sa grupo eh. Patay kong patay ha? Patay kong patay. Walang iwanan, patay kong patay. biglang ay nako. Nakakadismaya yung ganun. Sorry na lang, sorry. Hindi ako sang-ayon doon sana. Sorry. Sabi ni Agnes Bombita, and that is not weak. Oo, alam natin yun. Ang problema nga, wag yung yung sinasabi ko. Sinasabi ko yung pwedeng hindi na nga pwede. Sinasabi na nga nung iba, no? Kaya nga pinaparating ko lahat ng and then how we see it, no? Ay, nako. She will be perceived as a weak leader. Period. It's not a question of she is really a weak leader or not. No. The perception. So, in any given situation, sa human resource nga, it's not important kung anin totoo o hindi na ugali mo. Ang mahalaga is yung perception sa'yo ng kumpanya mo. Pagkatingin sa'yo ng kumpanya mo, magnanakaw ka, wala. Kahit hindi ka nagnakaw, wala. You're fired. Kasuwang ka, wala nang tiwala sa'yo. Pagka perception ng kumpanya, tamad ka, wala, hindi ka potential, etc. Ganun na ang magiging perception sa'yo. The same way, ang perception ninyo kay Bongbong Marcos, bangag. Wala kwenta, weak leader, walang paki sa taong bayan. Inaya lang niya yung nakawan na yan. Kahit anong gawin niya, wala. Sirang-sira na siya. Kaya nga negative ang trust rating. Now,
Kung si Inday Sara, hindi siya tumatayo at play safe, play safe, play safe. Ganun na magiging perception. Wala namang magawa. Yun ang perception ng tao. Na, ang question kasi, why wait for 2028? When the animing kabayo, animing damo kung patay na yung kabayo. Ang ganun yung dating sa akin. Hindi tayo dapat mag-away tungkol kay Inday. Hindi. Ang sa akin, ang ano ko is yung sinasabi ko yung situation. Okay? Magalit kayo sa akin, fine, magalit kayo sa akin. Yung situation. Alam niyo bakit? May talo tayo. May talo tayo. Hindi nyo nakikita eh. Kami nakikita namin, may talo tayo. Kakainis. Napakahirap ng mga tao and then may talo. Dapat ang ano dyan, yung naglalaro ng chess yung isa naglalaro ng ng poker. Kami, ang laro ko, Game of the Generals. Game of the Generals. So, ay, nako, ewan ko ba, saan tayo? Anyway, tayo, Thank you, Agnes Bombita, for standing up for Inday. Catherine, Marcoleta and Cayetano went to call EDSA and then Robin was right. There will be an end to the misconduct of the Bangag admin because the people are tired. Pag tumayo yung tatlo na yan, tapos ang administration. Anong gagawin nyo? Ulihin nyo yung tatlong senator, binoto na yung milyon yan. Ang di nyo inaasahan. Si Inday, hindi ito. Ang inaano nyo si Inday, biglang may tumayo dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, in any given situation, a leader will rise up. Kung ayaw ng isa na reluctant, merong lilitaw at lilitaw. Because the situation is about survival. Pagka tumayo dyan, kahit si Robin nga lang tumayo dyan, tapos na eh. Kasi may mga Muslim brothers eh. Tumayo si Robin? Pucha. Basta kami kung sino tumayo dyan. We will come out. Pag kami tumayo dyan. Kung kaya kailangan na, tapusin dapat talaga yung tingnan natin kung sino matapang. Even if it's water to drink or food, we just contribute, sabi ni Maylam. Thank you, Amelita Calonso, you're right, Cap Dado, thank you. Iwarosas, I am taking the lead. Where are we going to meet? I am taking the lead, sabi ni Iwarosas. Thank you, where are we going to meet? Saan ba kayo ng Saan ngayon? Sa Senado. Si Iwarosas daw ang mauuna. Okay. Ikaw magsabi, may channel ka ba? Meron ka bang may grupo ka, tayuan nyo na. Senon, Copy Enterprises. That's right, sir. We are all in trouble because Marcos agencies have all merged. Yan nga. Senon, Copy Enterprises, they no longer think about people, all the agencies, I agree. Sir Pico, Cory wasn't in EDSA in 1986. Arroyo wasn't in EDSA during the 2000 people power against ERAP, right? Yes. It doesn't have to be. Hindi nyo gets eh. Hindi nyo gets eh. Ang mahalaga doon is the people will see that there's a leader. Feel there's a leader. Hindi yung makita panay ko sinong mga leader-lideran kami na hindi naman mag-unite eh. There's got to be one unifying central figure.
Well, anyway, bahala kayo kung anong paniwala ninyo. EDSA 1, EDSA 2, ngayon, EDSA 3, EDSA 4 na nga eh. Nag-fail yung EDSA 3 kasi walang military support. So ngayon, tingin nyo yung EDSA 3 or 4, magsasucceed? Nasaan yung military support? Kaya nga, ang premise nga lagi ko sinasabi, kaya nga gusto ko mag-meet lahat ng grupo mag-exchange ng notes, magkwentuhan, magbalitaktakan, magsigawan ng punto, friendly discussion. Ang punto rito, ano ba basa ninyo sa AFP at sa PNP? Meron ba kayo nakausap? May commitments ba? Ano ba? Ngayon, kung ang premise ninyo umaasa kayo na babaliktad, you're taking off in the wrong assumption. You have to assume the AFP is hostile. Same with the PNP. If you have that kind of assumption, then your actions will be based on that assumption. Therefore, it will be a lot safer for everyone that you will come out with a better plan. Pero kung ang plano ninyo ay magrarally kayo ng million and then hoping na yung armed forces at yung PNP babaliktad para sa taong bayan, mahirap yun. Mahirap yun. Mihirit ka ng alas, hindi naman na ibibigay sa'yo. Mahirap yung ganun. Na-expect mo. Endgame nun? Kaya nga dapat mag-usap-usap kayo. Maria Luz Banyes. Si Robin, okay, Mamuno gonna strike while the iron's is hot. Iwa Rosas, I am ready. Messiah King Yahawashi, Archangel Michael, Queen Elizabeth. Makita-kita sa kung saan man yung lugar, Pagka nandyan yung mga senator na gustong tumayo. Leticia Scott, for me, I can do pray. Thank you, okay lang yun. Walang voluntary nga yan lahat Emelda Calbs. Good evening, Sir Dado. God bless. Maraming salamat. God bless you too. Labi Loves, let's not force her to stand up. Is she really a little girl? Her father was just in prison. What else is she waiting for? She's so nice. Wag ganon. So nice to FUCK. Wag ganon. Let's not, we're not forcing her. That's why ang sinagsasabi na ako ng options How I wish na to hear from her, mga kababayan, grabe na ito nangyari sa atin. We have to unite. Ganon. Yun mga safe ba? You're not calling for a revolution. You're calling for unity. The Philippines will be better off if we united as a people. Ganon. Safe, di ba? Pero inspiring and then gives the people on the ground, ayan na. May hudyat na. Ayan na. Tumatayo na yung ali. Kesa yung sasabihin mo, dapat nag-analyze kayo, Madam President. Sa totoo lang, unsolicited advice. Magsasalita ka ngayon, sana ganyan. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganon? Kung ang sinabi mo hindi ako interesado sa posisyon. Parang sinasabi mo, para naglalaban yung tao, iupo ka, ayaw mo naman pala. Tapos, nakako-confuse. Bakit? I am the constitutional successor. It is my mandate. Puntya. Diyos ko. Hindi, ayaw mong tanggapin yung pagkagawin yung presidente ni Marcos, pero ikaw yung constitutional successor. So wala pwede na iba. Constitution tayo. Nakaharang ka, nakaganon ka, doon sa iba na gustong, kung ayaw mo, iba tatayo. Diba? Ano lang thinking aloud lang. So kung ganon, ayaw mo tumayo, ano mangyari sa atin?
maghintay tayo ng 2 taon. Hanggang sa dulo, gusto nyong maranasan ng bawat Pilipino kung gaano kawalang yayang Marcos na yan. Madam, 4 na taon na kami nandito. Kaya nga nagrarally mga tao, ayaw na nila. Ayaw na nila ng budol, ayaw na nila ng kagaguhan. Gusto nila tapusin to. Gusto nila move on. Gusto nila leader. Kaya kung ayaw ninyo, at sa 2028 pa kayo, may 2 taon pa, hindi mag-tisyon taong bayan, ganun bagsak niyan. Ayaw nyo, sa 2028, sige, tumakbo kayo. Pero sa ngayon, sino man ang tumayo dyan, susuporta ng taong bayan. Pero huwag nyo mag-expect na isusubo sa inyo yung sabaw. Eh ngayon nga, mainit na yung sabaw, pinatay nyo yung kalan, pinapatay nyo yung kalan. Kaya nga sinasabi ko, ang usapan, pwedeng doon pumunte para mahimasmasan kayo. Gusto nyo, ano ba, gusto nyo maging leader 2028 pa. Eh ngayon na kinakailangan ng leader. Hindi pwedeng, putya, naambus na tayo, patayan na to, na ano na yung tao. Kinakasuhan na kaliwakanan yung tao. Tapos naambus ka na. Hintay ka pa ng 2 oras. Mamamatay lahat ng tropa. You have to decide. Ano yung aksyon? Oh, fire back, hold the line, rush up. Yun lang yun. Yun lang yung ano. Sorry kung yun lang ang maisip kong analogy, no? Yung official, naratel. For example, naratel. Yung bala, wing, 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 wow! Tapos makita mo yung kanan mo, bong ko na, patay, sabog yung utak. Yung kaliwa mo, bong ko na, alay ko, tama. I want my mommy, sa patay. Lapas yung bituka. O sana kaya, hindi ikaw, di tinuro sa academy. Hindi tinuro sa academy. O sana, yung iba mong sundalo, nakayuko na. Kasi mahagin yung mga bala, pinipick up kayo ng na sniper. Ang sabi sa'yo, Sir, anong gagawin natin? Ewan ko, our Father who art in heaven, ay nako, patay kang bata ka. Hindi. Pagka ganun ng ganun, merong sundalo dyan, natatayo. Kasi mawawalop kayo eh. Mawawalop talaga kayo. Eh yung kalaban mo, walang paki eh. Walang paki. Tendalo pa nga eh. Walang prisoner. Puta, papatayin kayo lahat. Ganun ka walang niya yung kalaban. Kaya dapat walang niya ka rin. Dapat decisive. Dapat ganun. Pumasok ka na sa alanganin. 50-50 chance tayo ngayon. Survival. Naambus ka. Sabi ko nga, 2 lang pwedeng gawin. You fire back